Diyos ko po, nabigla ang lahat. Just in breaking news, VP Sara impeachment, KOJC issues updates. Ayan ha. Siyempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayan na, Balitang Pinoy TV. Okay. Ayun. Live ngayon sa ating YouTube channel. Si Sir Don Mar TV. Panibagong updates na naman ngayong araw na ito. Yes! Dahil ang una nating pag-uusapan ay itong tungkol nga sa Makabayan Black ha. May plano silang, pinag-isipan nilang maghain ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang tanong dito, magtatagumpay ba sila dito na mapa-impeach? Kapal na mukha mo! Kapal na mukha mo! Ang kukulit nyo, no? Makabayan Black. Nila itong si VP Sara. Yan ang malaking tanong. Okay? So ipapakita ko yung balita at magre-react tayo patungkol dito. Okay? Pangalawa ng ating pag-uusapan ay itong DILG tiniyak na walang special treatment dito kay Alice Guo o dito kay Mayor Alice Guo. Okay? So wala raw special treatment. Naniniwala ba kayo dito? Okay? Mismo na si Abalos ang nagsalita dito ha. Walang special treatment. Kasi nag-viral yung kanilang mga pictures na masayang-masaya itong si Alice Guo. Kita mo naman siya, no? Parang happy-happy. Yung iba pag nahuhuli, talagang malungkot. Kala mo pinagsakluban ng langit at lupa eh. Pero siya nagse-selfie pa, no? Kasama pa ng mga taong humuli sa kanya. Eh di wow. Yung balita na ito. Okay, so yan, pag-usapan din natin yan mamaya. At heto na, itong walang tigil na tensyon dito sa KOGC at dito sa mga tauhan ng mga PNP headed by Torre. Na sabi ni Senator De La Rosa kay Kibuloy, I am encouraging him kung pwede isubmit ang sarili niya sa korte. Okay, si Bato na mismo ang nagsabi niyan. Pero itong si Senator Bato de la Rosa, nung napanood po natin, kasi alam naman natin, itong mga mainstream media, hindi naman lahat binabalita ninyo. Merong mga importanteng bagay na nabanggit itong si Senator Bato, hindi nyo binabalita. Diba? So, isa sa mga highlights doon. So, parang hindi na, ano yan eh, hindi na bago. Alam naman natin yung mainstream kung kanino kumakampi yan eh. Kung saan sila pumapatag, doon sila eh. Dismayado po si Senator Bato de la Rosa dito kay Torre. Kasi pinakausapan na ni Bato itong si Torre na kung pwede, itigil nyo na yan. Kung hindi nyo makita si Kibuloy, itigil nyo na. Pero ito, di ba? Lumabas na si Pastor. Ayan. Pero ang lumalabas na sa balita is nahuli nila si Pastor. Di ba? Parang merong mali. Kasi sa GMA, alam ko, may lumabas na ganun eh. Diba? Nire-report nila na si Pastor daw ay nahuli. Doon mismo sa KOJC. Hindi naman dun yun, diba? Alam natin, sumuko si Pastor eh. Diba? Parang, bakit ganun? Bakit ganun yung sinasabi nyo, diba? Alam natin, galit kayo sa fake news, diba? Yung GMA. Yun nga, kasi naglabas sila eh. Naglabas sila ng ganun eh. Bakit ganun ang binabalita nyo? Ayaw nyo sabihin yung totoo. Diba? Gusto nyo ipakita na, nahuli nila si Pastor. Parang ganito, mas iaano nyo. Nagkaroon kami ng achievement. Diba? Pero ang totoo is hindi na nyo naman nahuli. Talagang kusang lumabas si Pastor talaga. Diba? Kumbaga, pahiya tayo konti. Huwag natin ipahalata. Sabi pa nga ni Bato, sayang yung 10 million, no? Paano na ngayon yun? Lumabas si Pastor eh. Kusa siyang lumabas hindi siya nahuli. Hindi ko pinagtatanggol si Pastor dito. Ang pinag-uusapan natin dito, sana is inaayos din ang balita. 'Di ba?
Yung mga nakikita natin sa mainstream, hindi ko naman inaano ang mainstream dahil nanonood ako dyan. May mga idol din akong mga newscaster dyan, mga nagbibigay ng mga report dyan. Pero sana naman kung maglalabas ng ganun, is ayusin naman. Huwag maliligaw yung isip ng taong bayan. Kaya nga syempre may balita na ganyan eh. O ipagpalagay nyo, hindi na sila makinig sa mga balitang inilalabas sa social media. Sa inyo na sila nakikinig. Paano yan kung sa inyo na nga nakikinig lahat ng mga tao? So parang hindi lumalabas yung totoo, hindi nyo binabalita. Dapat kung ano ang totoong nangyari, is yun ang sabihin. Naiintindihan naman namin kayo. Kaya ayaw nyo sabihin, mas gusto nyo sabihin yan. Siyempre, baka sabihin nyo hinuli para mapasara namin kayo. Hindi, naiintindihan natin sa ganun. Pero siyempre, yung taong bayan is nakatutok, nanonood. 'Di ba? Mas maganda malaman kung ano talaga yung tunay. 'Di ba? Kaya nga kayo yung inaasahan talaga eh. Kahit sabihin natin may mga social media na platforms na pwedeng manood ng mga tao ng mga balita, syempre mainstream kayo pa din ang inaasahan nila. 'Di ba? Meron pa ding mga hindi na marunong mag-ano sa mga social media, 'di ba? Nasa TV talaga nanonood. 'Di ba? Huwag natin paikutin na lang yung ulo ng mga tao. 'Di ba? Kailangan maglabas kayo ng tunay na balita kung ano talaga. Na, Senator Bato na wala siyang direktiba o direct order na pwedeng ipigil itong mga kapulisan na ito by Torre, di ba? Kaya nga, nag-appeal po, nananawagan itong si Senator Bato kay Bongbong Marcos, Mr. President. Baka pwede niyong itigil nyo na itong operation ng PNP. Wala na, Sir Donmar, umuwi na sila eh. Tuwan-tuwa nga sila eh, no? Po, marami na po ang buhay. Hindi talaga matutuwa sila kasi ang tagal ng ginawa nila dun eh. Taki mo, 3 weeks ata sila dun. 'Di ba? Nababad sila ron. Kahit yung mga KOJC, ang tagal din na yung stress na nangyari sa kanila. 'Di ba? Na hindi na po normal. Pati itong mga PNP na ito, hindi na rin normal ang kanilang buhay. Pagod na pagod. Walang saktong tulog, walang saktong pagkain, walang saktong paliguan. Yes. Unawa natin yan, yung mga kapulisan, no? Talagang nakita natin, pagod na pagod din sila. Ganon din ang mga KOJC, ganon din yan. At pati rin ang buhay ng mga taga-KOJC at ang mga bata doon. Halos parehas eh. So yan ang sabi ni Senator Bato. Nakiusap siya dito kay BBM, inyong presidente ninyo. Okay? So yan, pag-usapan rin natin yan. Grabe si Sir Donmar, yung presidente ninyo. Sir Donmar, ikaw ang hard mo. At makikinig tayo dito sa press conference ni Torre. Okay? Kung ano ang mga plano niya, kung ano ang dapat niyang gawin. In-interview siya ng media. Medyo nayayabangan ako pero mamaya babanatan natin yan, no? Itong press con. I think it's not a press con, it's an ambush interview siguro ito, no? Ni Torre. Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa tao. Okay, sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook, Donmar YouTube, TV. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na Donmar TV. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Yes. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Ayan, so, simulan na natin. Yes! So, ang Makabayan Black, plano nilang ipa-impeach itong si Pipi Sara. Bakit? Hindi ba umubra yung pautok niya na confidential funds? Plano nila ipa-impeach. Anong dahilan? Hindi ba nagtagumpay nung hiniring itong si VP Sara sa kanyang Office of the Vice President budget hearing? Ganyan na ba kayo kadispirado? Gusto siya ipa-impeach kasi sinagot sila ni VP Sara. Alam nyo kung yan, impeachable talaga si VP Sara, di ba? Kung meron siyang kaso na kinasasabwatan talagang hindi maganda, nasaan ang inyong evidence? Di ba? Wala kayong evidence na si VP Sara ay ka-impeach. Siguro, sa paningin ninyo, impeachable si VP Sara, marami siyang ginagawang hindi maganda,
Kayo lang ang nakakapag-isip ng ganyan. Hindi yung taong bayan. 'Di ba? Parang kayo lang yung nakakakita ng multo. Parang, syempre, bihira lang sa mga tao ang may third eye. Yung nabibiyayaan nun. Parang kayo lang ang mayroong third eye. Si VP Sara. Kung yung mga taong bayan, ibig sabihin walang third eye. Hindi sila nakakakita ng multo. 'Di ba? Ang nakikita nila ay yung magandang tanawin, yung magandang nagagawa ni VP Sara kasi kayo lang yung nakakakita na sinasabi niyong masama ang mga Duterte, masama si VP Sara, kurakot, magnanakaw, etc., etc., etc. 'Di ba? Pero ang taong bayan hindi kumikibo, walang sinasabi na yan si Sara Duterte magnanakaw yan. 'Di ba? Walang nagsasalita ng ganun sa taong bayan. Kayo lang. 'Di ba? Kayo lang ang nag-aakusa na si VP Sara, ganito, confidential fund, ginastos ganito, ganyan, ganyan. Parang siya lang nga yung magnanakaw sa paningin ninyo. Siya lang yung masama sa paningin ninyo. 'Di ba? Ka-impeach na ba yun? 'Di ba? Siguro nga ka-impeach yun. Kung totoo. Kaso nga lang parang hindi naman totoo. Nasaan yung ebidensya nun na magpapatunay na si VP Sara ay ganoon. 'Di ba? Wala naman Halos salita lang. Wala nang iba. Salita, bintang. Nasamid ako. Baka kala nyo, umiyak ako Halos hearsay lang ang nangyayari. Hindi kasi maiintindihan ng taong bayan, bakit wala na lang kayong ginawa, gusto nyong ipa-impeach si VP Sara. Kung tutuusin nga, that is the second highest ranking official, and kung ating ikukumpara si VP Sara sa ibang mga officials, si VP Sara po ang pinakamagaling magtrabaho. At the same time, ang kanyang budget is too little para pag-initan ninyo. Sila nga 'di ba? Mas ka-impeach pa nga sila. Alam nyo kaya na mga kababayan. Grabe naman kayo magsalita kay VP Sara. Kayo ano po bang ginagawa ninyo? Meron ba? Meron na ba tayong nabalitaan na natulungan kayo? Wala. 'Di ba? Ewan ko nga ba kung bakit nandiyan kayo lang antibay 'Di ba? Kasi alam natin na natatakot kayo sa isang Sara Duterte. Lagi na lang ganyan Lagi na lang involve yung salitang takot dito kasi yun naman talaga ang totoo. Ayaw nyo talaga siyang magkaroon ng pagkakataon na maupo bilang presidente. 'Di ba? Ayaw nyo siyang magkaroon ng ganun. Pero uulitin ko. Sinasabi ng iba, paulit-ulit ka sa sinasabi. Binabalik ka natin kasi baka hindi nila naiintindihan. Uulitin ko. Ayaw nga ni VP Sara ng mataas na posisyon. Vice President nga ayaw niya Presidente pa. 'Di ba? Kung kayo ay nanahimik lang sa isang tabi at hindi nyo na pinag-initan o ginawa ng kung ano-anong issue si VP Sara, baka hindi siya tumakbong presidente. 'Di ba? Kung siya ay pinabayaan nyo. Ayaw nyo pala siyang maging presidente, ayaw nyo pala siyang tumakbo. 'Di ba? Bakit hindi ganong taktika ang ginawa nyo? Sasabihin nyo, syempre nagsisigurado kami. Kita nyo sa pagsisigurado nyo, kayo pa mismo ang nagtutulak sa kanya para tumakbo sa ganung posisyon. 'Di ba? Imbis na maisip niya na, magulo ang politika, ayoko na dyan. Ayos sa akin maging vice president. Naranasan ko na. Balik na ako sa Davao, magme-mayor na lang ako dun. Di, happy sana kayo. Kaso wala Ganyan. Impeach nyo. 'Di ba? Kapag ang taong bayan nagkaisa at itinulak si VP Sara kahit ma-impeach yan, makakaupo pa rin yan. Dahil mas malakas ang tinig ng taong bayan kaysa sa inyo. Kahit kayo ay nakaupo, kung ang taong bayan ay nagkakaisa, kaya kayong talunin. Kaya nga ganun kalakas yung people power dati, 'di ba? Alam niyo 'yun? People power.
Iba pa rin ang taong bayan kapag taong bayan ang kumilos. Kaya nga masyado kayo nagtitiwala sa sarili ninyo eh. 'Di ba? Na hindi kayo mawawala sa inyong mga posisyon. Na ang nagdidesisyon niyan ay ang taong bayan. Taong bayan ang nag-uupo sa inyo. Kung gaganyan niyo si VP Sara, patalsikin niyo, gawan niyo ng sa tingin niyo hindi ipaglalaban niya ng taong bayan na sumusuporta sa kanila. 'Di ba? Kayo lang yung gumagawa ng gulo. Imbis na wala sanang gulo dito. 'Di ba? Ang dami ng problema ng Pilipinas, pero dinadagdagan nyo pa. Dapat nga natin resolbahin yung problema pero pinapalaki pa. Hindi nga nangingialam si VP Sara sa issue dyan sa DPWH na sobrang laki ang flood control project na yan ay pinagmayabang ng inyong Pangulo? Di ba? Ngayon, ipapa-impeach nyo si VP Sara? Just for political reason? Is that fair for the Filipino people? Di ba hindi? Ito, ipapakita ko sa inyo. Hoy, Jessie Dumdum, hello po. Ayan. Pakita ko sa inyo. Viral ang mga litrato ni Alice Go kasama... No, hindi pala yan. Ito, sorry. Pinag-aaralan ng Makabayan Block ang posibilidad ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil umano sa pagtataksik. Hindi. Plano. Di ba? Sabi nyo, plano na maghain ng impeachment. Hindi, huwag kayong magplano. Ituloy nyo. Makabayan Block, ituloy nyo. Ang hirap sa inyo. Ayan na, sabi ni Sir Don Mar, ituloy nyo. Haha. Kasi kahit ituloy nila yan, useless yan, di ba? Si VP Sara nga, ayaw niya bahala kayo. Ayoko naman talaga yan. Bahala kayo. Kung dyan kayo masaya, impeach nyo. Di ba? Alam nyo bihira sa mga vice president ang ganyan. Yung iba tumatakbong vice president dahil nangangarap sila maging presidente. Pero si VP Sara, pag i-impeach siya, okay lang sa kanya. Saan ka nakakita ng ganong klaseng vice president? Tapos sasabihin nila, ang mga Duterte, sakim sa kapangyarihan. Pumapayag nga siyang ma-impeach siya Hindi na nga siya lalaban, di ba? Eto, suntok-suntokin niyo ako, bahala na kayo sa buhay ninyo. Di ba? Bihira yung ganyan. Kaya ka nagba-vice president para isang step na lang yun presidente ka na. Para mas lalong lumapad ang iyong papel. Para maabot mo yung pagiging presidente. Pero si VP Sara, sa kabila ng maganda naman ang kanyang record sa taong bayan, kung i-impeach siya, pumapayag naman siya. 'Di ba? Yun ang ibig sabihin na hindi siya nananakam sa kapangyarihan. Hindi siya excited maging president. Diba? Ang hirap kasi kapag excited ka maging president Gagawin mo yung ginagawa kay VP Sara ngayon. Hindi na nga kayo pinapansin, papansin pa kayo. Ituloy nyo. Wag nyo takutin si VP Sara na sabihin nyo, planong ipa-impeach, bla bla bla. Ay nako. Plano ba sila, Sir Don Mar? Ituloy nyo. Kung gusto nyo maghain ng impeachment complaint, ituloy nyo. Tingnan natin kung uubra ba kayo. Di ba? Nito sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng publiko. Tinukoy nila ang Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA na ipinadala Notice of Disallowance raw. Yan raw ang kanilang reklamo. Sa Office of the Vice President o OVP, kaugnay ng paggamit ng kanyang mga confidential funds noong 2022. Gayon din ang Akala ko, itong confidential funds na ito, tapos na itong hiniring nyo. Hindi pa pala kayo satisfied doon? Napag-usapan na kasi talagang ibinabalik nila. Ang kukulit nila Kita mo tapos na Wala na napag-usapan Close book na Bakit ino-open nyo pa Nasagot na, tapos na, wala na. Bakit pilit nyo pa rin binabalik? Ano pa ba? Diba? Wala na nga rin kayong ibinigay. Ganyan pa rin kayo. Seryously? Para si VP Sara, hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa inyo, Diba? Galit na galit sila. Dahil hindi nila napapa-impeach. I mean, hindi nila paliwanag si VP Sara. Hindi nila maiintindihan na ito confidential funds na ito. Hindi nga pwede ito isiwalat sa publiko. Yes. How many times kayong pagsabihan yan? And these confidential funds,
Kaya nga confidential Dapat niya gagastahin ito ng 11 days. Kasi binigay po sa kanya, it's late nang binigay sa kanya. Oo. Ang alam ko, December na ibinigay sa kanya yan, di ba? So, kailangan, bago magpalitan taon, is maubos na yan. Kailangan maano niya yan. Oh. Sana, BP Sara, pinang-shopping mo na lang para wala na silang problema sa buhay nila Kung sabihin nila, si Sara Duterte, no? Katulad din pala natin, easy go lucky. Huwag na natin anuhin yan. Kung mababalitaan nila na saan dinala yun, yung perang yun? Pinantulong sa sa mga proyekto niya. Magaganda yung proyekto niya, doon ginastos Ay, hindi pa pwede! Pabango na naman pangalan yan! Diba? Wala, may tinulungan si BP Sara sa gantong pondo, ganyan. Hindi! Ang gawin mo, around the world siya. Kaya nga, kung makikita nila yung sa COA, diba? Confidential nga, diba? Hindi pa pwede pakita. Pero kung mabibigyan sila ng pagkakataong makita, kuwari may 10 nakalista doon, yung 2 doon, kahit maganda, gagawin nilang mali yun. Kahit tama. Sigurado hahanapan ng butas yun. Hindi pa pwedeng hindi. Diba? Ebidensya kasi yung hinahanap nila Sige, diba? Pinaiimbestigahan nyo naman ito. Sabi ng COA, wala namang mali. Ano pa bang gusto nyo? Ang dami nyo kadramahan sa totoo lang. Makabayan Black. Ilay inasal ni VP Mali PH, shoutout po sa inyo. Sara sa mga pagdinig hinggil sa panukalang budget ng OVP para sa 2025. Sa isang forum kahapon, sinabi ni Liza Masa, co-chair ng Makabayan at dating kinatawan ng Gabriela, kinukonsulta na nila ang kanilang mga abogado ukol sa posibilidad ng paghahain ng reklamo. Ay nako. Sige, kunin nyo yung pinakamagaling na abogado. Alam ko naman yung layunin nyo Kayo na maging presidente ito sa 2028. Gusto nyong ipahiya si VP Sara? That's right, Sir Donmar. Ang tanong, hindi ba kayo kakalabanin ng taong bayan dyan? Remember, this Vice President Inday Sara Duterte is voted 32 million. Yes! 32 million po ang nagmamahal sa kanya. Kumbaga sa mga reklamo nila, sila lang yung naniniwala. Sila lang di ba? Gaya ng sinabi ko kanina, si BP Sara, ganun sa paningin nila. Pero nga sa taong bayan, hindi ganun Hindi nila mabago yung pananaw ng taong bayan kay VP Sara na yun talaga ang gusto nila dapat na mangyari. Dahil natatakot kami na maging presidente ka sa susunod. Alam namin hindi kami makakaporma, kawawa na naman kami. Parang ganun, di ba? Kaya talagang, ginagawa nyo ng paraan. Siyempre, malaya kayong nakakakilos ngayon Dahil alam naman, napapaboran kayo. di ba? Siyempre, pag Duterte ang pinag-uusapan, pag Duterte yung ginaganya nyo, pabor sa inyo. Papabor sila sa inyo. Kasi nga, di ba, may hidwaan na nangyari. Sinamantala nyo yan. Pero kung walang hidwaan na nangyari, kanta nyo ni Team buo, malamang ko yung Makabayan Black. Hanggang ngayon, nakasiper pa din yung mga bibig niya. Tahimik pa rin yan. Eh wala, sinasamantala nila Ito yung nakita nilang pagkakataon para maka-aksyon, makabawi sa mga Duterte. Ganun yun Tapos, in just like that, gusto nyong ipa-impeach? Para nyo na rin kinukontra ang 32 million. Yes. Am I correct? Mantakin mo, sila lang yung magpapa-impeach pero ang kalaban nila 32 million. O ipagpalagay natin, ibawas na natin syempre, yung mga loyalists, ibawas na natin doon sa 32 million. Kahit mabawas yun, marami pa rin yun. Million pa rin yun. Diba? Ang dami pa rin hindi sang-ayon sa gusto nyong gawin kay VP Sara kung siya'y ipapa-impeach ninyo. Dahil ang taong bayan na naniniwala sa kanya at sumusuporta ay walang nakikitang pagkakamali na ginagawa niya. Diba? Kahit nga si Bongbong Marcos, kung ipa-impeach niya si VP Sara, magkagulo ito. Magkagulo dahil malamang itong vice president na ito, mas marami pang votes ito compare sa ating presidente. So, kukontrahin mo ang 32 million, ang dami niyan. Parang ang tingin kasi nila kay VP Sara, parang napakaliit na lang gamlang ganun. Diba? Hindi niyo ba alam napakaraming supporter niyan? Yan pa yung kinakalampag ninyo. Yang pagpapa-impeach na plano ninyo,
Yan na naman ang dahilan na magkagulo ang ating bansa. Imagine Gulo na this 32 naman. million na bumoto kay VP Sara. Hindi ba yan magre-react? Magre-react talaga yan. Yes. Magagalit talaga yan. Tama. Isa na kami dyan. Kaming taong bayan na bumoto kay VP Sara, magagalit kami. Kasi nga, nanalo si Bongbong Marcos dahil dito kay VP Sara. At saka, taong bayan ang naging dahilan kaya naupo si VP Sarang Vice President. Taong bayan ang bumoto sa kanya. Hindi kayo ang dapat magdesisyon kung ano ang dapat gawin kay VP Sara. Kaya sinasabi ko, siguro sa inyo may pagkakamaling nagagawa si VP Sara sa paningin nyo, sa paniniwala nyo, pero sa taong bayan, wala siyang ginagawang masama. 'Di ba? Hindi hinihiling ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara. At kahit kailan, walang nagsasalita na taong bayan na ganun. Kayo lang. 'Di ba? Wala kayong karapatan na pababain siya o i-impeach siya. Dahil kaming taong bayan ang naniniwala sa kanya hanggang ngayon at kami nga hindi kami nagre-react ng ganun. 'Di ba? Kayo lang. Ha? Because of the endorsement of sa mga Duterte na iboto itong si Bongbong Marcos nanalo. Ngayon, yung tao na nag-i-endorso na malaki ang kanyang impluwensya dito, gusto niyong ipa-impeach. Hello? Matino pa ba ang utak ninyo dito? Di ba? Baka, suggestion lang, iuntog nyo konti sa bubong yung utak nyo. Baka medyo na-disalign niya ng konti. Ha? Kasi, irespeto natin ang mandato na nakasaad, ha? Dito kay VP Sara. Mahal siya ng taong bayan, binoto siya Yes. because Tama. the people believes that he can be the future leader of the Philippines. Yun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Ayan, credits po Sir Don Mar. Ayan, syempre mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.